Gaano man daw itago ang kasinungalingan, may isang tao pa rin ang maglalantad ng katotohanan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Pero bago po tayo magpatuloy, muli po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta. At palambing naman po mga tagapanood na bisitahin din po yung ating bagong channel, ang Tagabanat TV, na tumatalakay naman at nagbibigay ng reaction sa political issue. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Isang nagngangalan na RC Castro isiniwalat ang kasinungalingan ni Chloe San Jose. Pinasinungalingan nito na hindi si Carlos ang first boyfriend at mayroon itong sugar daddy sa Australia na umano'y nakabuntis sa kanya. Pero, panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang kawawang-kawawa na nga talaga ang pangalan ni Chloe San Jose sa social media at masasabing nakakaladkad na talaga ito dahil sa mga issue na ibinabato sa kanya. Lalo na nang makapanayam ito one-on-one ni Tony sa Tony Talks na kung saan ay napansin ng mga netizens na parang hindi totoo ang kanyang mga pahayag. Bagamat may iba na naniniwala sa kanya, may ilan din naman na parang duda sa inamin na umano'y naranasan niya na pananakit sa sariling magulang dahil daw habang nagkikwento ito ay nakangiti at bakas daw sa kanyang mukha na parang hindi naman totoo ang mga inamin nito. Ito ay ayon sa mga netizens na nakapanood sa kanya. Kasabay nito agad naman kumalat sa social media ang isang post kung saan ay isiniwalat nito kung ano ang itinatagong lihim ni Chloe San Jose noong nasa Australia pa ito, at pinasinungalingan ang mga naging pahayag nito sa Tony Talks. Sa nasabing post ibinulaslas ng nagngangalan na RC Castro na hindi totoo ang mga sinabi ni Chloe San Jose kay Tony, at hindi daw totoo ang sinabi nito na si Carlos Yulo daw ang first boyfriend niya, dahil ang totoo daw ay may mas nauna pa kay Carlos Yulo. Sinabi rin nito na pangatlo daw si Carlos sa mga naging karelasyon niya na naka-live-in ng dalaga. Ang nakakagulat pa dito, hindi daw inamin ni Chloe San Jose sa publiko na nagkaroon na ito ng anak sa Australia na naka-live-in niya ng halos 1 taon at 7 buwan pero hiniwalayan daw siya dahil sa mga maraming kadahilanan. Well, kayo na lang ang humusga kung totoo ba ito o sadyang paninira lang sa dalaga. Narito ang sinabi ni RC Castro. Ano daw first ever? Di wow, kailan pa naging first ang pangatlong naka-live-in mo? Ano tawag sa pakikipag-live-in mo sa pinsan ko na 1 year and 7 months na nabuntis ka ng 3 months na yung baby sa tiyan mo, pinalaglag mo at kamusta naman ang sugar daddy mo? Aniya pa, totoo naman sinabi niya na nakitira siya sa ibang bahay pero hindi sa kaibigan niya. Umuwi siya sa bahay ng pinsan ko sa Australia. Nakisiksik yan doon kahit ayaw ng tito ko sa kanya 1 year ay 7 months siya nakipag-live-in. Tapos nung nakabuntis pinalaglag kaya iniwan ng pinsan ko yan. Doon niya nakilala ang sugar daddy niya na hinututan niya kaya naging ganyan ang itsura niyan bago pa nakilala si Kaloy. Kayo mga ka-showbiz naniniwala ba kayo na totoo ang isiniwalat ni RC Castro o sadyang paninira lang ito sa dalaga? Magkomento lang sa aking comment section para malaman natin ang inyong mga opinyon. Well, ang masasabi ko lang po dito mga tagapanood na talagang makakapagsabi po ng katotohanan eh yung nakilala po si Chloe San Jose o may contact talaga siya na nakakakilala dito kay Chloe San Jose. Kasi ano po, mahirap po magbintang, 'di ba? Lalo na kung hindi totoo kasi pwede ka talagang kasuhan, idemanda ng taong pinagbibintangan mo ng kung ano-ano, lalo na't kasiraan ito sa kanyang pagkatao katulad nitong sinasabi ni RC Castro. Mga tagapanood, malakas po ang loob niya. Dahil siguro po, mga tagapanood, meron siyang katibayan dyan, meron siyang patunay na yung sinasabi niya, yung pinost niya sa kanyang social media, ay may basihan, may pinanggagalingan po. At kung totoo din po yung sinasabi niya na pinsan niya yung nagsabi na yun, ako po, dapat pag-ingatan po ni Carlos Yulo yan. Baka hindi pa po niya talaga lubusan nakilala to si Chloe San Jose. Baka may marami pang lihim ang mabunyag pagdating ng araw na talagang ikinasal na sila, di ba? Balita-balita pa naman po na nagpaplano ng magpakasal itong dalawang to dahil di umano buntis nga daw po si Chloe San Jose sa kanilang unang anak ni Carlos Yulo. Dapat po talaga mga tagapanood, mag-background check din po si Carlos Yulo. Kaya niya naman yan, may pera naman siya. Di ba? Puntahan po nila yung tinirahan nila Chloe doon sa Australia. Di ba po? Try niya po mga
tagapanood, wala namang mawawala kung magtatanong-tanong ka, at least may malalaman ka, 'di ba? Baka yung time na yon may madiscover pa po si Carlos Yulo sa madilim na nakaraan ni Chloe San Jose. Baka yun pa yung maging dahilan para bumalik siya sa nanay niya at magkaayos po sila ng buong pamilya Yulo. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.